Magandang gabi po sa Pilipinas, sa Macau. Magandang tanghali po dito sa aming mga kapatid sa UK. Maraming salamat po sa inyong sama sa amin sa pakikinig ng mabuting balita ng Panginoon. Tawagin po natin si Sister Shirley for opening prayer. Magandang umaga po, mahal naming Panginoon. Kami pupuri sa iyo sa umagang ito. Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat, papurit parangal, pasasalamat ang aming ibinabalik sa umagang ito, Panginoon. Panginoon, kami po'y lumalapit na may kababaang loob. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Ang iyong pagmamahal at ang iyong awa, Panginoon, marami po salamat, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, tinataas namin po ang lahat ng mga nagsusubscribe, mga manunood at ang mga ka-join sa aming gawain. Ito, Panginoon, ay tinataas ko po sa inyong lahat, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Albert, Panginoon. Tinataas ko po siya, Panginoon, at marami pong salamat sa mga katalinuhang ipinagkakaloob mo sa kanya na kanang gagaling sa iyong mga banal na salita po, Panginoon, hayaan mo po siyang magkaroon ng maraming kaalaman, Panginoon, at maraming salamat po sa mga pagkakataong ito, Panginoon. Ang mga nakikinig at ang nagsusubscribe, Panginoon, ay natututo, Panginoon, kung paano kami maging isang taong banal na nanawa po, Panginoon, ay magampanan ang lahat ng iyong ipinagkakaloob, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Panginoon, kami po'y humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Panginoon. At hugasan mo po kami, Panginoon, ang iyong kabanal-banalang dugo, Panginoon, na ulo hanggang talampakan, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Basbasan mo po kami, Panginoon, ang iyong makapangyarihang kamay, Panginoon. At nawa po, Panginoon, ay kung ano man po, Panginoon, ang aming nadarama sa araw na ito at sa mga darating na mga panahon, Panginoon, iyo pong ipagkaloob ang iyong lahat ng pagmamahal mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at kung kami po ay kami po, Panginoon, ay nararapat na humingi sa iyo ng lahat ng kapatawaran, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong mga banal na salita, Panginoon, na aming nakakamtan sa aming buhay, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Psalm chapter 1 verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sit in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but they're like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Thank you, brother husband. Ngayon po tayo ay end of the week, no, of the month, kaya tayo po ay Bible sharing. Let me call Sister Elvie po para mag-umpisa ng ating Bible sharing. Magandang araw mga kapatid. Purihin natin ang Diyos. Ang maibabahagi ko sa inyo mga kapatid, ito ang napili kong ibabahagi sa inyo kasi parang parang gawain ko ito noon na itong nandito sa verse na ito. Kaya ito ang maibabahagi ko sa inyo na from Isaiah chapter 55 verse 2. Bakit gumugol kayo ng salapi sa bagay na di nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang pirang kinikita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko. At matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Makinig kayo at lumapit kayo sa akin at sundin ninyo ako at magkaroon kayo ng buhay, isang walang hanggang kasunduan. Ang gagawin, pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Ito ang pagkakaintindi ko dito mga kapatid. Ito nga, dapat nga talaga na hindi tayo sa akin kasi sa mga nakaraan ko kasi na pag yung halimbawa mai-stress ako noon o pumupunta ako sa mga magpapasyal-pasyal ako kahit mag-isa ako, tapos kung ano ang nakikita ko kahit na hindi importante, binibili ko. Bili ako ng bili kahit na mayroon na ako, binibili ko na hindi naman importante o Ngayon ko nga napagtanto, napag-isip-isip ko itong mga huling araw na ito na marami na palang mga damit, marami mga bag, mga sapatos, hindi na pala talaga kailangan na magbibili pa. Tapos kaya yun ang naisip ko rin na nandito na nabasa ko, sabi ko nandito pala ito sa Bible, kaya inano ko ito. Tapos yung pagsabi ng Panginoon na lumapit kayo sa akin at matitikman ninyo ang pagkain na pinakamasarap na nakakabusog. Ang pagkakaintindi ko doon yung dapat makinig tayo ng kanyang mga utos, mga banal na salita. Dahil ang kanyang mga banal na salita ay nakakabusog sa ating kaluluwa. Yung may kasayahan. Kasi kahit ngayon kung wala nga tayong pera tapos may problema tayo, kasama natin ang Panginoon. Kung kasama natin ang Panginoon, parang baliwala, hindi natin mararamdaman. Kahit gaano man kalaki ang problema natin, hindi natin mararamdaman na Kasi ito, danas na danas ko na na ngayon, ito ang ito ang naisip ko na lahat ng mga problema ko, lahat ng mga pagsubok sa buhay namin, nalalampasan namin ng mabanayad lang na hindi ko man lang nararamdaman na may problema pala akong dumaan o mayroon palang kung anong mga suliranin na mga hindi ko na nararamdaman. Basta ang alam ko, pakiramdam ko kasama ko ang Panginoon. Kaya ganun na lang ang pagkakaano ko nung nabasa ko itong sa Isaiah. Sabi ko nandito pala yung kasi talagang napakagastadora ko noon. Kaya ngayon talagang alam ko na ang dapat talaga gawin na imbes na mamasyal ka ng mamasyal o gumasto ka ng gumasto, dapat lang talaga na makinig na lang tayo ng mga salita ng Panginoon, magbasa ng Bible although ang Bible ko ito yung
makapal, hindi ko madala-dala sa kung saan ako pumupunta. Nag-download na lang ako ng Bible sa cellphone ko. Kaya kung mayroong akong gustong tingnan, doon ko na tinitingnan. Kaya awa ng Diyos, marami na rin akong natutuhan dito. Pag mayroon akong nababasa, isinusulat ko. Kaya para hindi na ako maghahanap-hanap ulit sa cellphone. Yun ang ito na nga, mayroon na nga akong notebook na pinagsusulatan. Maraming salamat mga kapatid, yun lang ang may share ko. Amen. Ah, magandang umaga po sa ating lahat. To God be the glory po. Ang sharing ko po ngayong araw na ito is from Proverbs 3:5-6. Sabi po doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Madalas po kasi tayong mga tao po, mas nagtitiwala po tayo ng sobra-sobra sa sarili nating kakayahan. Minsan po, actually ganito po ako nung hindi pa ako nakakakilala sa Diyos. Lagi ko pong sinasabi na kayang-kaya ko 'yan. Parang ganon, yung ang talino ko kaya, parang mga ganyan. Yung pagbabrag po, mga ganong bagay, nagbabrag po, mahilig magbrag. Tapos mahilig mag-lean sa sariling kakayahan. Parang sinasabing, hindi po ako nagtitiwala dati na hindi po ako nagtitiwala dati na yung katalinuhan is galing sa Lord. Parang para sa akin po dati lahat ng yung katalinuhan, yung diskarte sa buhay galing sa sarili mong pag-iisip. So, yun po yung ko. Tapos hindi po ako nanghihingi sa kanya dati. Pero nung nakakilala na po ako sa Lord, lagi po kung every time na may gagawin ako, lagi po pong sinasabi na, Lord, ikaw na ang bahala, kayo po ang mauna sa akin, sa lahat ng gagawin ko. Ganun po. Tapos, dati po, nung hindi pa ako nagtitiwala sa Lord, tsaka hindi pa ako naglilin sa Kanya, lahat ng nangyayari, parang may mali. Ganon. Ngayon po, although nung nakakilala na po ako kay Lord, although meron pa ring parang minsan nabablock pa rin yung mga plans ko. So ang lagi ko na lang po iniisip. Dati po kasi kapag nabablock yung mga plans, hindi natutuloy yung mga plano, mga ganyan, na-stress na ako yung parang hindi na po ako makakain, kakaisip, sobrang stress na po. Pero ngayon, though ang iniisip ko na lang kapag ang naano ko kapag hindi po natutuloy yung mga plano ko, ganyan. Ang lagi ko pong sinasabi, Lord, ikaw na po ang bahala. I know that your plan is higher than my plans, better than my plans. So alam ko po na kung hindi nyo man ito ipagkaloob sa akin, ibig sabihin hindi siya para sa akin. Parang nung mga nakaraang araw po, yan, medyo kasi ako, medyo na-stress kasi yung nga po, yung visa appearance nga po namin, hindi nga po natuloy ng 14. So, lagi po kaming nagpupunta sa consulate, sa embassy, I should say. Lagi po kami nagpupunta sa embassy, kaya lang, lagi kaming hindi tinatanggap nung konsul. So, tapos laging nagtatanong, si mama laging nagtatanong, kumusta? Ganyan. Tapos yung anak ko po laging nagtatanong, kumusta? Tapos na ba yung mo? So, parang, na-stress po ako kasi parang ang dami nilang nagtatanong, parang ako, naririndi. Tapos
Ang ginagawa ko na lang po, nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala. Tapos, ikaw na po ang bahala, ganyan, pangunahan niyo po ako. So, hindi po ako nag-update sa family ko kasi kapag nag-update po ako, parang, siyempre, magtatanong sila, bakit? Bakit? So, hindi ko rin po alam kung ano yung paliwanag na sasabihin ko. Kaya, ano po, hindi po ako nag-update. Lagi ko na lang pinagpipray na ano, na sabi ko, Lord, in your perfect time, it will happen. So, nung ano po, Thursday, I should say, nung Thursday po, ang aga-aga pumunta kami doon kasi pinatawag na po kami ng konsul. Pero pagdating namin doon sa pila, sabi na naman niya, no, Philippine no trust. So parang nanghina po talaga yung loob namin. Ako rin po, pinanghinaan ng loob. Pero not in a way na parang nawalan ako ng faith. Parang pinanghinaan lang po ako ng loob na parang disappointment, na disappoint lang po ako dun sa ano, dun sa inaasal ng konsul. Kasi lagi niyang sinasabing no trust, no trust, Philippine no trust. So parang pinanghinaan po ako. Hindi po yung faith ko kay Lord yung nanghina, kundi yung trust ko po dun sa mga taong nagpa-process kasi pabalik-balik na nga po kami. So parang naiiyak na ako. Tapos nung nasa Grab po kami, nung nasa taxi po kami, sabi ko na lang ipinikit ko na lang po yung mata ko kasi yun nga po, full of disappointment yung nangyari. Tapos pinikit ko na lang yung mata ko, sabi ko, Lord, uh, whatever your plan is, maghihintay na lang po ako, sabi ko. Then, huminga po ako ng malalim and then sabi ko, thank you, Lord. And then pagbalik po namin ng accommodation namin, pinabalik po kami ng konsul. And then that time po, yun, tinanggap na niya kami. Kasi nung after niya kami pinabalik, tinanggap na niya kami. Kaya sobrang tuwang-tuwa ako kasi sabi ko, talaga ang nasabi ko po is thank you Lord kasi hindi mo ako pinababayaan. You are always good and sabi ko talaga na na nandyan ka sa mga time na super down ako. Kaya sabi ko talaga, thank you Lord. Then after that po, nung pagkatapos ng appearance namin, in-update ko na din si Mama tungkol sa sa visa appearance ko. And hopefully po, makuha ko na yung visa ko by tomorrow, by God's grace po. Yun lang po, salamat po. Magandang mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Magandang gabi po sa Pilipinas. Kung saan man po kayo naroroon, kung saan man pong parte ng mundo kayo naroroon. Ang aking po ibabahagi ay dito po sa aklat ng Jeremiah sa chapter 29 verse 11. Ang sabi po rito, sapagkat naalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Totoo po ito mga kapatid sa akin pong karanasan, sa karanasan po namin mag-asawa, doon po sa mga naging problema po namin hanggang sa ngayon po yung po mga nagiging problema namin. Talagang iba po ang plano ng tao, iba po ang kahit po tayo magplano, ngunit kung hindi po kalooban ng Diyos, iba po ang plano ng Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin. At kahit naman po yung mga nasa sa labas ng gawain, may plano rin po ang Panginoon. Meron pong plano sa bawat isa sa kanyang mga nilikha. Ang aking lamang magandang maibabahagi sa inyo yung pong mga problema namin lalong-lalo na po ng mga nakaraan sa amin pong pamilya ay talagang iba po yung ipinagkaloob ng Diyos. Noong pong panahon yon, kagaya po ng anak namin lalaki, noong kasagsagan po na siya ay nasa sama-samang bisyo, ang plano po namin ay talagang ilayo siya dito sa lugar na ito. Ngunit hindi po yung kalooban siguro ng Panginoon sapagkat yung pong panahon yon, yung pong mga taong inaasahan namin na maglo-look after sa kanya ay sa mga panahon pong ito,
yung po mga kamag-anak namin na dapat naming asahan, ay sila naman po yung nabubuyo sa ganong bisyo at kami po ay nagpapasalamat at pinagkaloob ng Panginoon yung itong panahong ito na mailayo namin ang aming anak dito sa lugar na ito, ngunit ang kanya pong napuntahan ay isang napakaganda. Marami pong tao ang gustong kumukup sa kanya na maaayos sa tao, hindi man po kapamilya, ngunit talagang ang Panginoon po ay kumikilos sa bawat isa sa atin. Doon po namin nakikita talaga na hindi po sayang ang paglilingkod, ang pagtugon sa panawagan sa ating Panginoon, sapagkat lahat po ng mga plano namin na alam po namin na siya nagpapatupad ay magaganda po ang kanyang ipinagkakaloob. Sa trabaho, pagdating po sa aming hanap buhay, iba rin po yung ipinagkaloob niya, iba po yung plano ko sa buhay na pasukan, ngunit iba po yung kanyang ipinagkaloob sa akin, which is mas nakakabuti po. At ako po ay sa aking uri po ng aking trabaho ay sa kanya lang po ako umaasa sa kaligtasan, kaya kung hindi niya ako pababayaan. At alam kong lagi siyang nandiyan sa aming tabi at lagi niya kaming ginagabayan. Kaya ang hindi alam ko po na hindi rin po sapat yung ibinibigay kong panahon para sa ating Panginoon, sapagkat yung pong isang araw sa loob ng isang linggo, hindi po sapat yun para tayo magbalik ng ika nga po ng pasasalamat sa ating Panginoon. Ngunit sa pang-araw-araw kong gawain, doon lang po nakakabawi na lahat po ng aking iginagawa ay iniisip ko na ito po ay para sa kanya, para hindi po ako mapahamak. At lahat po ng anuman po aking ginagawa ay lagi pong kasama ang ating Panginoon at laging may kasama panalangin. Ah, talagang kumikilos po siya sa aming buhay. Alam ko sa bawat isa sa atin kumikilos ang Panginoon. May mga pagsubok man, hindi po mawawala yung pagsubok. Kaya maraming maraming salamat po sa ating Diyos sa buhay at patuloy niya tayong ginagabayan at inalalayo sa lahat ng ikapapahamak ng bawat isa sa atin. At yan lamang po mga kapatid, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon naman po ay si Sister Shirley. Papuri, parangal, pasasalamat ang aking ibinabalik sa inyong lahat. Ako po ay taus-pusong ipinagkakaloob ng Diyos kung ano man po ang dumarating sa aking buhay. Ako'y maghihintay kung ano ang nararapat para sa akin at para sa lahat ng mga suliraning dapat mabigyan ng daan sa aking buhay na ito. Ang aking pong ibabahagi sa ating sharing na ito ay galing po sa Psalm chapter 28 verses 7. Si Yahweh ang aking tagapagsanggalang, aking kalakasan. Kaya ako ang pagtitiwala sa Kanya ay sa Kanya lamang. Nagagalak ako sa Kanyang ginagawang pagtulong sa akin. Kaya naman ako ay laging aawit, siya ay pupurihin. Sa takbo po ng aking buhay, ito po ay aking talagang ginagampanan at taos-puso akong nagpapasalamat sa Diyos dahil ito po ay pinagkaloob sa akin ng Panginoon sa pulnong ako ay napunta sa lugar na ito. Ang aking mga pinagdaanan, lahat ng aking mga pangangailangan sa pinansyal, sa lahat ng bagay, ako po ay nagtitiwala sa Kanya dahil alam kong siya lamang makakapagbigay nito at sa mga dalangin ng aking mga kapatiran. Ito po ay aking nalampasan at ito po ay aking talagang
mahigit sa aking kalooban ang pagpapasalamat sa inyong lahat. Ang aking pong kagalakan ay, ang aking pong nadarama sa kasalukuyang ito ay makatulong at magbigay ng magandang gawain, magandang mga dapat gawin sa kanilang buhay. At ito po ay aking ginagampanan sa pagkagising sa umaga habang ako ay naroon na ang aking pagtitiwala sa mga awitin ng ating mga ipinagkaloob ng ating Panginoon. Naroon ako nakikinig at nakikisabay kung ano ang nilalaman ng bawat awitin. Pero sa mga araw na nagdaraan, marami pong pagsubok ang dumarating. Tulad na lamang nung nakaraang 2 araw na gabi. Ang sabi ko doon sa aking manugang, huwag kang iinom, huwag kang yung mga dapat na hindi mo ilagay sa katawan mo ay huwag mong ilagay dahil hindi niyo ho alam mga kapatid, siya ay may sakit na meron siyang maintenance na siya pala ay may sakit sa yung katulad ng pinagtrabahuhan ko. Hindi ko na po sasabihin sa English dahil nakikinig sila sa kabilang kwarto. Yung pala ho ay siya ay merong gamit na yung parang iniinom niya sa araw-araw, sa gabi at araw. Ngayon, nung isang gabi, bumaba ako. Tapos sabi ko, ano ang ginagawa mo? Tapos gabi ngayon, tsaka walang pasok kinabukasan. Tapos sabi niya gano'n, huwag mo namang abusuhin ang katawan mo. Dahil nakikita ko ang mga bote sa loob ng cupboard na siya pala ay umiinom tuwing gabi. Tapos sabi ko gano'n, alagaan mo ang sarili mo dahil ikaw ay meron ng ganyan sa iyong katawan. Ang sagot sa akin ay, kaunti lamang. Tapos sabi ko, ako'y para bang ako'y binibigay ng panahon upang yung liwanag ng isip niya na hindi ko dapat daw sabihin sa kanya yun dahil siya daw ay matanda na. Tapos sabi ko, ang mga anak mo, maliliit pa, sabi kong gano'n. Yung kung sa magti-trigger sa isip mo ang gamot na yan at saka yung iniinom mo, masama sa katawan. Tapos humaba na ng humaba, umakyat na ako dahil ayaw naman nila akong pakinggan. Tapos sabi niya sa akin, wala na raw akong pakialam. Ako'y nasaktan, sabi kong gano'n. Tapos sabi niya, alam ninyo kung ano man ang ginagawa ninyo, kung ano man ang ibinigay ninyo sa akin. At kung ano ang tulong na ginagawa niyo sa pang-araw-araw na buhay. Wala na raw silang pakialam. Ako yung umakyat. Nagdasal ako. Sabi ko, bakit ganito? Ang lahat ay ipinagkaloob ko. Tapos ganito pang maririnig ko. Ako'y nagpakumbaba. Tapos sabi ko gano'n, hahayaan ko na lang. Hindi naman ako sumagot na. Pati naman yung anak ko gano'n din. Sabi ko, ang aking ginagawa ay pagtulong sa buong katawan. Bababa sana ako dahil ipakikita ko sa kanya kung ano ang nasa verses ng Bible, kung yung pag-iinom, yung kung ano ang nasa katawan natin, tayo ay templo ang ating katawan ay templo ng Panginoon. Hindi na ako bumaba dahil hindi sila naniniwala. Unang pagsubok yun sa akin. Tapos yung pangalawa naman, ganon din ang pakikita, ang mga bata ay patuloy, ang mga bata hindi nagbabago. Yung lalaki lang, sabi ko, talagang lumalabas ang tunay na buhay at tunay na pagkatao ng isang taong mula sa pananampalataya.
Sabi ko nga sa sarili ko, ibinigay ko na ang lahat, ang aking buong buong pinaghirapan ay nasa sa inyo na. Nasa sa inyo na lang dahil ang panahon ay hindi lagi sa inyo. Yun ang aking nasa sa isip. Ang Diyos na lang ang bahala sa inyo. Tapos, nung ngayong araw na ito, ngayon dumadaan ang oras, ang panahon, lagi na lang ako nakakulong sa sarili ko, sa aking kung kain ang kailangan ko, bababa ako, kukuha, kakain, gano'n. Ako'y patuloy akong kinakausap ko ang Panginoon. Ang nais ko lamang na sabihin sa Panginoon ay baguhin ninyo ang kanilang pananaw, ang kanilang pag-iisip. Ang kanilang kabuhayan sa mundo at ang kanilang pag-iisip ay wala na sa pagmamahal at pagtitiwala sa Panginoon, yung sinasabi ko. Ngayon naman nung nakaraang isang araw, kahapon, nung huling kolekta ko ng mga bata sa eskwelahan, ang sabi ni Sister Celia, since pupunta ako sa ospital ay napakaaga lang kasi walang bus. Sabi ko, ano ang problema mo? Sabi kong ganon. Ay ako sis ay dadalhin pupunta ako sa ospital dahil ako ay may nararamdaman sa katawan ko. Di kung ganon, sabi ko, sabihin mo lang ang oras at ako'y magdadala sa iyo. Tapos yun na ang nangyari. Kaya kahapon, ako'y nagpapasalamat dahil ang nagagawa ko sa kapwa ay hindi mababayaran. Mababayaran ng salapi pero ang kalooban ko ay makatulong. Ang sabi ko na lang sa kanila, ang pagtulong, ang Diyos ang nakakakita. Kayo man, makikita ninyo ang pagmamahal ng isang kapwa. Ang Diyos na lamang ang bahala sa akin kung ano ang ipagkakaloob. Kaya tama ang sa aking kalooban ay ngayon nga naisip ko, tumatanda na ako. Yun na lang ang aking dapat isipin, ang makatulong, umanawa, magbigay, at kung ano man ang igaganti nila, sila ang bahala. Diyos ang bahala. Dahil alam ko na kung ano ang totoo at ang tama. Kaya mga kapatid, patuloy tayong gumawa ng mabuti, magtiwala sa Panginoon, at ang lahat ay pagkakaloob sa atin. Ito na lang po mga kapatid, at ito po ang nangyayari sa aking tunay na buhay. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-share nyo ng mabuting balita ng Panginoon. Ang akin lang pong masasabi at lagi kong ang aking laging ginagawa ay sa araw-araw po ay ako'y nagpapasalamat sa lahat ng biyayang binibigay ng Panginoon. Ito man po ay pagsubok, ito man po ay blessing. Wala po tayong hindi po natin magagantihan ang mga biyaya at ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. So, sa ito pong simpleng bagay na pasasalamat sa Kanya araw-araw at pag a-accept na tayo ay Kanyang mga anak, ay yun na po ang aking ginagawa sa araw-araw kong buhay. Ngayon po maririnig natin si Brother Albert para po sa ating sa pagpaliwanag niya sa mga mabubuting balitang ito na ating isinyer. Magandang araw po mga minamahal na magulang at kapatid. Magandang gabi dyan sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa ating mga kapatid sa UK. Actually, yung inyong mga sharing, mga kapatid, na batay sa inyong nagaganap sa inyong buhay ay isang magandang palatandaan na kung paano ninyo nai-apply ang salita ng Diyos. Sabi nga sa Philippians chapter 1 verse 27,
Ang sabi po ay ganito, Philippians chapter 1, verse 27. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Ang atin daw uri ng pamumuhay ay dapat, basahin ko nga sa Tagalog mga kapatid, Philippians, saan ba yun? Philippians, Galatia, ito, chapter 1, verse 27, yan. Mamuhay lamang kayo na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kasi ang ating pong dapat na maging way of life ay dapat mayroong sinusunod na direksyon. At ang direksyong ito ng ating pamumuhay ay dapat na batay sa Ebanghelyo. Kagaya nga po na sinabi ko sa inyo noon, parang train na mayroong riles. Ang train, kagayang naganap doon sa catastrophe o disaster doon sa Spain na maraming tao namatay dahil nadiskaril. Ibig sabihin, sumala ang train sa riles at malaking disgrasya naganap. Maraming namatay na tao. Siguro, kasi nung mapakinggan ko yun, 39 ang confirmed na death, died doon sa banggaan. At marami pang mga serious yung katayuan, nasa ICU. Hindi ko alam kung ngayon hanggang ngayon ganun pa rin ang bilang na namatay. Ang akin lang ibig sabihin doon, my dear brothers and sisters, ayon sa salitang ito ng Diyos, ang ating buhay parang train. Pag tayo sumala sa riles, malaking disgrasya. Kaya yung ating way of life, ano ba ibig sabihin ng way of life? Kung paano tayo mag-iisip, kung paano tayo magsasalita sa ating kapwa, kung paano tayo tutulong sa ating kapwa, kung paano mo tatratuhin ang iyong manugang, kung paano mo tatratuhin ang iyong anak, dapat nakabatay sa Ebanghelyo ni Kristo. Dapat kasi ang lingkod ng Diyos ay siya ang halimbawa, magiging tayo model. Si Kristo kasi model Ay si Kristo nung inaalimura, hindi siya gumanti ng masama Hindi siya nagsasalita ng masama. Basahin ko nga sa inyo na model ang ating Panginoon Jesucristo dito sa 1 Peter chapter 1 verse 21. Ang sabi po ay ganito. Ayan. Ayan. Nako, nasan ba yun? 21 nga ba yun? 1 Peter, tingnan ko. 1 Peter chapter 1 verse Ayan. To him, he believers who raised from the dead, having purified. Ako'y nadudiling dito sa aking pinabasa, my dear brothers and sisters. Basta si Kristo na nagbigay ng halimbawa na dapat nating sundin at lakaran. Kaya yung Ebanghelyo ni Kristo, yun yung way of life na sinasabi roon sa Philippians na aking binasa. Ayan, doon sa Philippians chapter, nasan ba yun? Philippians chapter 1 verse 27, balik na natin ulit. Mamuhay lamang kayo na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang ating laging batayan upang tayo ay maging matuwid at karapat-dapat sa paningin ng Diyos, yung kanyang Ebanghelyo. Nakabatay ba sa Ebanghelyo ng Diyos? Ebanghelyo ni Kristo, yung ating mga ginagawa, yung way ng ating pagsasalita, yung way ng ating pakikitungo sa ating manugang, sa ating anak, sa asawa,
sa kaibigan, sa kapitbahay. Yun ang way of life natin eh. Hindi naman tayo makakalayo roon eh. Ha? Paano natin sila tinatrato, yung ating pagsasalita, okay ba sa ating ayon ba sa salita ng Diyos? Yung ating pag-treatment sa ating manugang, tayo ba'y masakit magsalita? Tayo ba ay maunawain? Dapat kasi may batayan tayo na nakalagay sa Biblia para hindi ma-discourage yung ating magandang relasyon. Pero kung sa kabila noon na mabuti ang ating way of life, yung ating pakikitungo, pagsasalita, pakikibagay sa kanila, ginagantihan pa rin tayo ng masama, ay sa Diyos na ang bahala roon. Diyos na ang bahala roon. Basta ang mahalaga, gawin natin kung ano ang bagay na sinasabi ng kalooban ng Diyos, yun ang way of life, yun ang uri ng ating pamumuhay. Maaring tayo, mayroong mga gustong bagay na mangyari sa ating mahal sa buhay, na yun ang nakikita nating dapat na gawain ng ating kapatid, ng ating mahal sa buhay. Pero kung minsan nabibigo tayo kasi mas sinusunod niya yung kanyang sariling kagustuhan. Na yun naman parting yun, hindi natin dapat na isama ng loob. Bakit po? Ang ating tungkulin magpaalaala sa kanila. Pero ang Diyos nagbibigay ng kalayaan. Ang Diyos kung sino man ang talagang dapat na magalit, ang Diyos eh. Kaya nga sabi sa Salmo 7:11, chapter 7 yata yung verse 11, ang Diyos na may galit araw-araw. Tayo, pagka tayo nagbibigay ng payo sa ating kapatid, halimbawang hindi niya sinunod, ay huwag nating itatampo yun, kundi ipaubaya natin na sa Diyos na ginawa natin ang ating tungkulin upang magpaalaala sa Kanya. Pero yung kalayaan, nasa sa Kanya pa rin yun. Kung sundin niya o hindi, kalayaan niya yun. Makikita lang niya yun kung ang iyo ipinapayo mabuti at tama sa bunga ng kanyang pagsuway, sa bunga ng hindi pagsunod sa iyo. Pero kalayaan niya yun eh. Kung minsan nasasaktan tayo at yung maaari naman yung kapatid natin nasasaktan din sa ating pakikialam, pero yung ating pakikialam ayon sa kalooban ng Diyos. Pero kung ayaw niyan sundin, wala naman tayong magagawa ron. Kalayaan niyo. Kahit nga ang Diyos yung Biblia madalas nalalabag natin Madalas ini-ignore natin kahit na sinasabing huwag kang mapuot sa iyong kapatid. Pero minsan sa kabiglaan na nagagalit tayo gayon Gayon din tayo ang dapat na maging pakikitungo sa ating kapwa. Binibigyan tayo ng Panginoon ng halimbawa na dapat sundin natin at ang ating pagsunod ay dapat ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Alam ninyo yung buhay na pampamilya, yan minsan mahirap kasi kung minsan diyan tayo nakakaranas ng mga sama ng loob pagka sinagot ka, nagsasalita ka ng ayos at tama, pero pag sinagot ka ng masakit yun. At doon tayo dapat pumasok sa pagtitiis ng pakikitungo sa ating mga mahal sa buhay. Dapat tayo maging mapagtiis sa kanila. At sa pamamagitan ng ating mabuti at magandang halimbawa, ay susunod din sila na maging mananampalataya na tulad natin. Pero kung tayo papatol sa kanila, na tayo magiging mainitin at masama, inilalayo rin natin sila sa daan ng pananampalataya sa Diyos.
Sa kagaya ni Kristo, sinampal siya, dinuraan, pero hindi siya gumanti. Ibig sabihin, mataas yung pagpapasensya ng ating Panginoon Kristo. At yun ibinigay niyang halimbawa sa atin upang kung dumating sa ating buhay ang mga ganyung uri ng sitwasyon sa ating buhay, maging mapagtiis din tayo sa ating kapwa o maging sa ating mga mahal sa buhay. Nagaganap po yan eh. Kaya yun ang aking maibabahagi sa inyo mga kapatid, na yung ating manner of life na sinasabi rito, mamuhay lamang kayo na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Gawin ninyo ito upang kahit darating ako para makita kayo o kung wala ako, marinig ko sana ang tungkol sa kung paano kayo tumatayong matibay sa iisang espiritu. Ninanais kong marinig na kayo ay nasa iisang kaluluwa na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Alam ninyo, tayong mga magkakapatid, kung talagang tayo ikakapit natin ang ating buhay sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, yun ang tinatawag na tunay na pagkakaisa. Yung paniniwala ko, dapat maging paniniwala rin ng bawat isa sa inyo. At doon tayo nabibigki sa pagkakapatiran. Yung pananampalataya ko, dapat ay hindi hiwalay sa inyong pananampalataya. Ibig sabihin, kung ako'y nananampalataya sa sinabi ng Panginoon, huwag akong luluhod sa mga bagay na nilikha ng kamay ng tao, at si Sister Shirley hindi na rin lumuluhod sa mga bagay na nilikha ng kamay ng tao, ay nagkakaisa kami ng Espiritu. Ayan, nagkakaisa tayo ng Espiritu. At yan ang ninanais ng Panginoon. Kung ano ang sinasabi ng Kanya Ebanghelyo, pagkaisahan natin na ating sundin. At ito maging way of life ng bawat isa sa atin. Sa ganoong paraan, tayo'y talagang tunay na nagkakaisa. Halimbawa, ay ang utos ng Panginoon, huwag kang makikiapid. Ay ako'y hindi nakikiapid. Pagkatapos yung isa namang kapatid hindi nakikiapid, hindi tayo nagkakaisa ng Espiritu. Ayan. Doon tayo nagkakaroon ng pagkakabahabahagi. Pero kung tayo, bawat isa sa atin, ay ang Ebanghelyo ni Kristo magiging way of life, nagiging solid yung ating pagkakaisa. Kasi sinasabi yan sa aklat ng dito yata yun. Eto. Hindi ko makita na yung aking mga hinahanap. Eto kasi, mga aral to ng ating Panginoong Kristo eh. Eto. Sa aklat ng Efeso chapter 4 from verse 1, kaya bilang bilanggo sa Panginoon, nakikiusap ako sa inyo na lumakad kayo ng karapat-dapat sa pagkatawag sa inyo ng Diyos. Tayo kasi nagiging karapat-dapat kung ang ating way of life ay batay talaga sa Ebanghelyo ng Panginoon. Yun ang pagiging karapat-dapat. Sa verse 2, mamuhay kayo na may buong pagpapakumbaba at pagkamahinahon at katiyagaan. Ito kasi yung mga virtue ng mga first Christian. May pagkamahinahon at katiyagaan. Tanggapin ninyo ng may pagmamahal ang bawat isa. Pagsikapan ninyong manatili ang pagkakaisa sa Espiritu. Yun nga po sinasabi ko, para tayo tunay na magkaisa sa Espiritu, sa bigkis ng kapayapaan. Ayan. May iisang katawan
Alam naman natin na ang pag nabasa natin sa Biblia, ang katawan ay yan po ang tinatawag na iglesia, yung katawan. Ang ulo ng iglesia si Kristo, ang katawan yung iglesia. At yung katawang iyon, binubuo ng bawat isa sa atin. May iisang katawan at iisang espiritu, katulad din ng pagkatawag sa inyo sa iisang pananalig na inaasahan ng inyong pagkatawag. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya. Yun ang mahalaga eh. Kaya dapat tayo'y magkaisa ng pananampalataya. Anong ibig ko sabihin? Gaya na inihalimbawa ko sa inyo, kung ako'y hindi lumuluhod sa mga imahin, tayo nagkakaisa ng pananampalataya kung kayo'y ganun din. May iisang Panginoon kasi marami namang klase ng Panginoon eh. Iba-iba yung tinatawag na Panginoon. Ayan. Iisang bautismo. Ayun, iisang bautismo. Dapat yung bautismo na ating pagdaraanan at tatanggapin yung bautismong according sa gospel ni Kristo. Yung bautismong may aral ni Kristo. Yun. Iisang bautismo. Iisang Panginoon. Iisang pananampalataya. Iisang bautismo. Ay bakit iisang Panginoon? Ay kasi marami naman kasing iba-ibang klase ng Panginoon. Ilagay natin doon sa merong isang tao. Tinatawag din niya ng Panginoon. Tinatawag din ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Sumasamba naman siya sa mga ribulto at Diyos-Diyusan. Ay sinong Panginoon ang kanyang tinatawag? Ang Panginoon ng Biblia ay hindi nakikita. Ang Panginoon ng Biblia ay Espiritu. At ang tunay na mananamba dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Kung ikaw ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan, at ako'y sumasamba sa Espiritu at katotohanan, nagkakaisa tayo ng pananampalataya sa Diyos. Ay kung ikaw ay patuloy na luluhod sa ribulto, paano tayo nagkakaisa sa ating pananampalataya sa Diyos? Di magkaiba tayo. Kaya ang sabi ng Biblia, iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo. At yung iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo sa Biblia natin. Masusumpungan yon. Iisang Panginoon, ay di yung Panginoon ng Biblia ang ating sasambahin. Iisang pananampalataya, ay di yung sasampalatayanan natin yung aral at ebanghelyo ni Kristo. Nagkakaisa tayo ng pananampalataya. Iisang bautismo. Isang bautismo na hindi pinabayaran. Isang bautismo na ayon sa aral ng ebanghelyo ni Kristo. At kung tayo lahat ay babautismohan doon sa paraang iyon, iisang bautismo ang ating tinatanggap. So, iyan mga minamahal na magulang at kapatid ang aking ibig sabihin. Yung pala ay mga sulat o sulat ni St. Paul sa Ephesians chapter 4 verse 4. May isang katawan at isang espiritu katulad din ng pagkatawag sa inyo sa iisang pananalig o paniniwala na inaasahan ng inyong pagkatawag. Kung sa wikang Ingles, there is one body and one spirit, even as you were called in one hope of your calling. At sa verse 5, at may iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo, at upang tayo'y magkaisa sa isang Panginoon, sa isang pananampalataya, at isang bautismo, dapat yung ating way of life is according to the gospel of Christ. Kapag tayo'y sumala sa ebanghelyo ni Kristo, malaking disgrasya ang magaganap sa ating buhay. Kagaya rin naman ng isang train na sumala sa kanyang relays. So upang maiwasan ang mga bagay na yan, tayo po ay maging masunurin sa bawat salita ng Diyos sapagkat sabi nga rito sa 1 Corinthians 4:6 ay
Ngayon mga kapatid, ay ginawa ko ang mga prinsipyong ito sa akin sarili at ni Apolos para sa inyong kapakanan. Ayan. Upang mula sa amin ay inyong matutunan ang kahulugan ng kasabihang, huwag ninyong hihigitan kung anong nasusulat. Ito ay upang wala sa inyong maging mayabang sa pagtatangi ng isa laban sa iba. Ay totoo naman ito eh. Kung tayong lahat ang nakabatay ng ating pamumuhay ay sa Ebanghelyo, ay walang magagaling-galingan sa atin. Iisa lang ang magaling. Iisa lang ang matalino at ang Diyos. So, diyan tayo magkakaisa kung tayo hindi hihigit o hindi kukulangin sa Ebanghelyo ni Kristo. Now, these things, brothers, I have in a figure transferred to myself and Apollos for your sake, that in us you might learn not to think beyond the things which are written, that none of you be puffed up against one another. Ahora, hermanos y hermanas, he hecho esta aplicación para mí y para Apolos como un ejemplo para ustedes. De esta manera aprenderían a no ir más allá de lo que ha sido escrito y no prefieran a uno más que al otro con arrogancia. Yun po sa wikang Espanyol. So my dear brothers and sisters, ito ang dapat na maging guide ng bawat isa sa atin. At ito ang disiplina na gusto ng Diyos. Didisiplinahin natin ang ating sarili sa kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi sa kung anong sinasabi ng mga taong nakapaligid sa atin. Ang disiplina ng isang tunay na Kristiyano na nagkakaisa sa isang Panginoon, sa isang pananampalataya at sa isang espiritu, ang kanyang disiplina ay nasa Ebanghelyo ni Kristo. Kapag sinabi ng Ebanghelyong huwag, hindi natin gagawin. Kapag sinabi ng Ebanghelyong gawin mo, gagawin natin. Yun ang disiplina ng salita ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi tayo madidiskaril na kagaya ng train na sumala sa riles kung tayo ay padidisiplina. Kaya nga sinasabi rito sa chapter dito sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 14. Ayan. Ito po yung sulat ni San Pablo. Ngunit para sa inyo, manatili ka sa mga bagay na inyong natutunan at matibay mong paniwalaan. Matindi yung mga pangungusap dito na nag-translate ng Bible na ito. Ngunit para sa iyo, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matibay mong paniwalaan. Ibig sabihin, without any reservation, we have to obey. We are obliged to follow. Bakit? Yun po ay para sa ikabubuti natin. Yun ang binasa ni Brother Randy sa aklat ng Isaiah 29 verse 11. Ang akin anyang plano ay para sa inyong ikabubuti. O yan, no? Ang Ebanghelyo ni Kristo, lahat yan ay sa ikabubuti. Kaya ang sabi rito, ngunit para sa iyo, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matibay mong pinaniniwalaan. Alam mo kung kanino ka natuto. Kasi ang mga bagay na ito natutunan ni Timothy kay Pablo. At si Pablo ay talagang masunurin sa kanyang pagsunod sa Ebanghelyo ni Kristo. Ayan. But you remain in the things which you have learned and have been assured of, knowing from whom you have learned them. Alam mo na mula sa iyong kabataan, naalaman mo na ang sagradong kasulatan. Ang mga ito ang magbibigay ng karunungan sa iyo para sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo.
Pagdating po sa kaligtasan ng tao, ang Biblia lang ang makapagtuturo at makapagbibigay sa atin ng kumpletong ebanghelyo ni Kristo. Ayan. Ayan. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ay alam po naman natin ang author ng Biblia ay yung banal na Espiritu. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ito ay mapapakinabangan sa pangangaral. Kaya nga po pagka nangangaral tayo, puro salita ng Diyos. Sa pagsaway, sa pagtatama, sa mali, at pagsasanay sa katuwiran. Kumisan po, masakit nga ang salita ng Diyos Kasi sumasaway, nagtatama sa mali. Napakarami nating nagagawang mali para hindi tayo madiskaril. Kailangan tayo ipasaway, kailangan tayo ipatama sa ating mga maling ginagawa. Kailangan tayo ay umayon sa pagtatama ng Diyos at sa pagsasanay ng katuwiran. Pagdating po rito sa salitang pagsasanay sa katuwiran, ikakapit mo sa iyong pang-araw-araw na buhay. Pag tayo'y nakikinig ng salita ng Diyos every Sunday at hindi mo naman isinasabuhay, pagdating ng Lunes, ng Martes, Miyerkules, baliwala. Para daw tayong humarap sa salamin at pagkatapos na makita ating sarili, nilimot na natin kung ano ating hitsura. Ganun daw ang katulad noong hindi naman ikinakapit sa kanyang buhay ang mga salita ng Diyos. Kailangan nating ikapit ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi sa pang-araw-araw nating buhay, kuminsan diyan tayo nadidisgrasya. Diyan tayo nadidiskarel. Pag hindi natin ikinapit ang ebanghelyo ni Kristo sa ating pang-araw-araw na buhay. At bakit ginagawa ng Diyos to? Nasawayin tayo ay itama sa ating mali. Bakit ginagawa niya ito? Ang sagot po ay sa 17. Ito ay upang ang lingkod ng Diyos ay magkaroon ng kakayahan at mabigyan ng kasangkapan sa lahat ng mga gawang mabuti. So we will be equipped for all the good things. Tayo po ay bibigyan ng kasangkapan o kakayahan upang ang tao ng Diyos ay magawa niya lahat ng mabuti. Kasi ang salita po ng Diyos pag ating sinunod ay lahat ay mabuti sapagkat ang kanyang kautusan ay mabuti. So my dear brothers and sisters, balikan ko na kaunti ang binasa ni Sister Elby, Isaiah 55 verse 2. Ano ba nakasulat doon? Isaiah 55 verse 2. Ayan, eto. Why do you spend your money for that which is not bread, and your labor for that which does not satisfy? Listen diligently to me, and eat what is good, and delight yourself in rich food. Ang pakahalintulad ng ating kapatid ay ito raw ay tumatalakay sa kwan, doon sa literal, at alam po ninyo, salita ng Diyos, literal at spiritual, tama Literal at spiritual. Ang salita kasi ng Diyos nagiging pagkain ng ating kaluluwa according to the Bible. At yun namang pagkain ating kinakain, pagkain naman ng ating physical na katawan. So parehong may benepisyo. Para ding yung puso. Sabi sa aklat ng proverb, ingatan mo ang iyong puso sapagkat yan ang pinagbubuhatan ng buhay. Ay totoo naman, spiritually, halimbawa, physically, ang puso ng tao mahalaga para iyang motor, kumbaga sa isang sasakyan. Yan ang bumobomba o nagpapump, nagsusupply ng mga dugo sa iba't ibang parte ng katawan. Kapag nagkaroon ng problema ang ating puso,
sa kakakain ng mga makukolesterol ay nagbara, ay malaking problema po yon. Nagiging sanhi ko minsan ng kamatayan ng isang tao. Kaya ang bilin ng Biblia, ingatan mo iyong puso. Physically, tama po yun. Physically, tama po yun. Sapagkat ang puso ng tao, naiingatan din yan. Sabi, ingatan mo yung puso. Kaya sabi ro sa Leviticus chapter 3 verse 17, huwag kayong itong kautusan na ibinibigay ko sa inyo na huwag kayong kakain ng taba ni ng dugo. Ayan, ni ng dugo. Kasi hindi natutuklasan noong mga panahong yun, 3,000 years ago, na yung palang taba ay nagpapabara ng ugat. Pero sa ating kapanahunan, dahil sa modernong teknolohiya at medisina, natuklasan na yung pagkain ng maraming taba ay nagpapabara ng ugat. So, physically, ay merong turo na maganda tungkol sa puso. Ingatan mo yung puso sapagkat dito nagmumula ang magandang buhay, yung iyong kalusugan. At ang puso, spiritually, pinaiingatan din. Bakit? Ay sa puso nagmumula naman yung masasama. Kagaya ng sinasabi rito sa Mateo 15, 19. Ito po sinasabi. For out of the heart comes evil thought, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. So yung puso, spiritually, dapat nating bantayan din. Bakit? Ay diyan pala nabubuhat yung masamang kaisipan, yung pagpatay, yung pakikiapid, yung sexual immorality. Spiritually and physically, nagsasalita ang Biblia sa ikagaganda at ikabubuti ng ating katawan at ng ating kaluluwa. Yung ating puso, spiritually mahalaga. Yung ating puso, physically mahalaga. So ang Biblia, maaaring nagsasalita ng spiritual at material. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya ini-apply ni Sister LB yung chapter 55 verse 2 na tama palaan niya yun. Tama yun. Maging literal at spiritual, tama yun. Na why do you spend your money for that which is not bread and your labor for that which does not satisfy? Ibig sabihin, maging wise ka sa paggugol ng iyong pera. Yung tamang paggugol ng pera, yung talagang pangangailangan mo ang iyong bibilihin. Hindi yung kung ano-anong bibilihin mo na hindi naman lubhang kailangan mo. Yan. Listen diligently to me and eat what is good and delight yourself in rich food. Sabi nga niya, parang niya itong yung salita ng Diyos. Tama po yun. Ang salita ng Diyos ay kailangan. Ang salita ng Diyos inihambing ng Biblia na tulad ng pagkain. Kaya mahalaga po yun. So my dear brothers and sisters, balikan naman natin yung sinabi ni Sister Eileen. Dito yata ito sa Proverbs chapter 3 verse 5. Ano yung sinasabi rito? Proverbs chapter 3 verse 5. Ayan. Magtiwala ka kay Yahweh ng buong puso at huwag umasa sa sarili mong pangunawa. Tama po yun. Tayo po may guidelines na ibinigay ng Diyos, ang Ebanghelyo ni Kristo. Hindi tayo dapat na maggaling-galingan. Pinakamagaling ang pamamaraan ng Diyos kaysa atin. Kaya kung itataas natin ito sa itaas pa ng dito. Ito. Kung itataas pa natin yun, 55, Isaiah chapter 55, verse 2, kung itataas pa natin yan, ano ba yung binasa ko roon?
Ano ba yung binasa ko kanina? Proverb, ano? Proverb chapter 3 verse 5. Ngayon, ang sabi rito, Proverb, ay sayos naman pala yung nabubuklat ko. Proverb chapter 3 verse 5. Yan. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Nandito na rin pala naman ang sagot eh. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. And wag mo pang hawakan yung sariling pagkaunawa mo. Kung hindi, sa bawat daan, in all your ways, acknowledge Him. Kilalanin mo siya. And He will make straight your path. Ang ibig sabihin ng acknowledge Him ay ibatay mo ang iyong mga desisyon, ang iyong mga plano sa iyong buhay sa Kanyang turo at sa Kanyang kautusan. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. Ayan. Alam naman ninyo meaning ng pagkatakot sa Panginoon. Alam ba ninyo ang kahulugan ng pagkatakot sa Panginoon? Ang pagkatakot po sa Panginoon, paglayo sa lahat ng masama. Proverbs chapter 8 verse 13. The fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate. So, alam natin yung palatandaan ng pagkatakot sa Panginoon ay paglayo sa lahat ng uri ng masama. At kung sa Ecclesiastes naman natin itatanong, Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14, the end of the matter all has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ano ang kahulugan ng pagkatakot sa Panginoon? Pag-iingat ng Kanyang mga kautusan, sapagkat ito ang kabuuan ng ating tungkulin. Fear God, pagkatakot sa Diyos. Paano natin gagawain ang pagkatakot na ito sa Diyos? Keep His commandment, for this is the whole duty of man. So, ang pagkatakot sa Panginoon ay pag-iingat sa Kanyang mga banal na salita. Psalm chapter 100, ano yun? 119 verse 11. Pagka po iningatan natin ang Kanyang mga kautusan, yun ay palatandaan ng pagkatakot natin sa Panginoon. Dito sa Psalm 119 verse 11, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Yan po ang tunay na may pagkatakot sa Diyos. Iniingatan ang Kanyang mga salita sa Kanyang puso upang hindi siya magkasala sa Diyos. So my dear brothers and sisters, yan yung aking masasabi. Na ikwento nga niya yung kanyang mga hiniling sa Diyos na kung minsan kapag hindi parang siya ay mas higit na nagtitiwala sa kanyang kaalaman sa dati niyang buhay. Pero ngayon natutunan niya na talagang magtiwala sa Diyos at ipagkaloob ang kapangyarihan ng Diyos, na pasailalim siya sa kapangyarihan ng Diyos at doon niya nasumpungan yung kapangyarihan ng Diyos ng pagkilos at ipinagkaloob yung kanyang kahilingan. Kay Brother Randy naman, ito naman na sabi rin niya yung mga naganap sa kanyang buhay noon na lagi nila ipinapanalangin ang kanilang anak at nagbunga naman yung kanilang panalangin sapagkat dito nga sa ano ba yun? Jeremiah chapter 29 verse 11 po pala yun, hindi pala Isaiah 29. Jeremiah chapter 29
verse 11. Yeah. Yung ba ang sinabi ni Yana? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Actually, yung pang Ebanghelyo ni Kristo, yan ang plano ng Diyos na ipinagkaloob niya bago pa nilikhaan, bago pa nung una pang panahon. At yan ay sinasabi rito sa Ephesians chapter 2 verse 10. Ang sabi rito, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So, yung plano ng Diyos na ito ay inihandanan niya bago pa tayo dumating sa sanlibutan ito. Inihandanan niya na dapat nating lakaran. At ano po yung planong ito ng Diyos? Yan po yung Ebanghelyo ni Kristo. Inihandaan niya ang Ebanghelyong ito ng ating kaligtasan upang dito tayo lumakad, maging way ng ating buhay, at sa pamamagitan ng pagtahak sa Ebanghelyong ito ni Kristo ay nakatitiyak tayo ng magandang kinabukasan para sa bawat isa sa atin. Magandang kinabukasan sa ating material na buhay, sa ating pisikal na pamumuhay, at lalo tigit na magandang pakinabang sa ating spiritual na buhay. Kung tayo'y lalakad sa mga mabubuting utos at kautusan ng ating Panginoon Jesucristo na kanyang inihanda pa nung una pang panahon upang siya nating lakaran at maging way of life natin upang makatiyak tayo ng tunay na kaligtasan. So dito naman sa sinabi ni Sister Shirley, ito nga ba? Psalm 28 verse 7, the Lord is my strength and my shield, and in Him my heart trusts, and I am helped. My heart exult, with my song I give thanks to Him. Actually, yung buhay ni Sister Shirley nandito talaga sa salita ng Diyos kung paano na siya binabago. Sabi nga niya nung magkaroon siya ng pag-uusap sa kanyang manugang ay hindi niya pinatulan, umalis na lang siya. Siya ay nagpakumbabang loob at itinatanong niya sa Panginoon, nagdalangin siya sa Diyos at nagkakaroon siya ng kapayapaan sa kanyang puso. Kung tayo man ay nakarinig ng masakit na salita, kaya namang gamutin ng Espiritu ni Kristo yung nasaktan nating damdamin sa pamamagitan ng ating pananalangin sa Kanya. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 6 ay ito sinasabi, Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything. Halimbawa, nangyari na sa iyo yung ganyan. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Kung ano man yung ating mga nararanasan sa ating buhay, merong napakalapit na tainga na nakikinig sa bawat isa sa atin. At yan ay walang iba kundi ang Diyos. Sa gitna ng mga kabiguan, sa gitna ng mga masasakit na pangyayari, mayroong tainga na handang makinig sa lahat ng ating mga daing. At ang sagot, kapag ating inilagak sa Kanya lahat ng ating mga kabalisahan sa ating buhay at problema na ating nasasalungan sa araw-araw, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Tataglayin natin at tatanggapin natin ang kapayapaan na mula sa Panginoon. Na sa kabila ng ating mga ginagawang mabuti, kung tayo man ay suklian ng masama, may kapayapaan tayo kay Kristo. Bakit?
sapagkat sinusunod natin ang kanyang banal na kalooban. Sinusunod natin ang kanyang ebanghelyo na dapat huwag gantihin ng masama ang masama. Gantihin ng mabuti ang masama at sa ganitong paraan nadadaig ng kabutihan ang masama. At sa ganitong pangyayari at pamamaraan, nagiging instrumento tayo ng ating Panginoong Jesucristo ng kapayapaan sa ating sambahayan. Ang Espiritu po ng Diyos ay makapangyarihan. At kung tayo'y laging mananalangin sa Panginoon, mananalangin sa banal na Espiritu, handang siyang kumilos. Lalo na po kung ang puso natin ay malinis sa kanyang banal na paningin. Maganda yung ating hangarin, pinakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya sa ating pagtahat sa buhay na ito, na napakaraming mga sama ng loob, sakit na ating naranasan, be patient, maging mapagtiis tayo, maging mapagpakumbabang loob tayo. Idaing natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga kabalisahan at tatanggapin natin ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Yan ay ang kapayapaang nagmumulat sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ay ang kapayapaang ipinagkakaloob ng Diyos sa mga taong mapagpakumbaba at mapag-unawa sa kanyang kapwa. My dear brothers and sisters, hanggang dito na lang yung aking kaunting maibabahagi sa inyo at dalangin ko sa Diyos na yung mga salita ng Diyos na ating napagnilayan at ating napakinggan ay manatili sa ating isipan at sa ating puso. Magamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay upang ang ating buhay ay lumakad ng may kaayusan, lumakad ng may katiyakan, whether it is physical or spiritual, mayroong biyaya ang Panginoon na darating sa bawat isa sa atin. Maraming salamat sa inyo mga minamahal na magulang at kapatid, at higit sa lahat, maraming salamat sa Diyos sa kanyang patnubay sa bawat isa sa atin. Dalangin ko na ang kanyang banal na bendisyon at pagpapala ang siya maghari sa bawat isa sa atin ngayon at maging sa mga darating na panahon ng ating buhay. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo, aking lubos. Ang daming alay ko sa'yo, aking Ama. Buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makayanang maipagkaloob. Mamahaling hiyas, ibig pong niluko ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin
ang aking dalangin o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko nawa'y gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihingi. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang kakapiling mo'y kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanang maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob ang aking dalangin o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko nawa'y gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihingi. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihingi. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihingi. Yes, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa araw na ito na inyong ipinagkaloob sa amin upang kami po ay muling magkasama-sama, upang kayo po ay pasambahan at papurihan. Lord, maraming salamat po sa isang buong linggo na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Paggabay, pagpatnubay at pagyakap ng pagmamahal. Salamat po sa pag-iingat ninyo sa amin, sampu ng aming buong pamilya, Lord. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga salita, Lord. Banal na salita ninyo na aming napakinggan at aming naibahagi sa aming mga kapatiran. Lord, naway ito po ay magrema sa aming puso at isipan at naway ito po ay maipasamuhay namin sa pang-araw-araw na pagharap namin sa hamon ng buhay. Lord, ipinagpapasalamat ko po sa inyo, Lord, ang lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay namin, Lord. Maraming salamat po pagkat ito po ay nagpapatatag ng aming faith sa inyo, Lord. Maraming salamat din po, Lord, sa lahat ng blessings na ipinapagkaloob niyo po sa amin. Lord, naway pakaingatan niyo po ang aming buong pamilya, Lord. Pakaingatan niyo rin po ang mama ko, Lord, na bigyan niyo po siya ng good health and long life, Lord. Gayon din po ang aming buong pamilya, pakaingatan niyo rin po. At lalong-lalo na po ang aking mga anak, Lord, na malayo po sa amin. Lord, pakaingatan niyo rin po ang pamilya ng aming buong kapatiran, saan mang sulok ng mundo, Lord, sila naroroon. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin, Lord, at i-heal niyo po ang bawat isa sa amin na merong pinagdadaanan emotionally, physically, Lord. Lahat po ng may sakit, Lord,
naway i-heal niyo po sila, Lord, because we know nothing is impossible with you. Lord, ipinagpapasalamat ko rin po, Lord, ang buhay ni Brother Albert na siyang inyong laging ginagamit upang makapagbahagi ng inyong banal na salita. Naway lagi niyo po siyang bigyan ng knowledge and wisdom, at ganun din po naway tuluyan po siyang manangan sa inyong katalinuhan, Lord. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na inyong ipinagkaloob sa amin. Kayo na po ang bahala sa amin, Lord. Kayo po ang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin sa mga darating na araw, Lord. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Hanggang sa isang linggo po kayo ay inaanyanahan namin dumalo muli sa gawain. Have a blessed week ahead po. God bless.